Sa hinaba-haba ng debate sa Senado, sa huli, nagdesisyon ng Senator Judges na ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment sa reklamo laban kay VP Sara Duterte. At live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Mian, bakit nila binalik ang articles sa Kamara? Alam mo, Bok, sa pagbubukas ng impeachment court ngayong gabi, agad pinagdebatehan ng Senator Judges yung kahilingan ni Senator Bato de la Rosa at ng Duterte Bloc na ipadismiss ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero, Bok, mula sa usapin ng dismissal, nauwi yung botohan ng mga Senator Judge sa pagpapabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Pero paliwanag ng mga senador na bumoto pabor dyan, hindi raw ibig sabihin na tineterminate o tinitigil ang impeachment proceedings. Sa botong 18-5, dinesisyonan ng impeachment court na ipabalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 18 senador ang bumoto pabor at 5 ang tutol. Nag-ugat yan sa motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint. Agad umangal dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Labag daw yan sa batas. Gate pa ni Pimentel, mahalagang talakayin ng Senado ang impeachment case dahil ang Senado lang ang binigyan ng mandato ng konstitusyon para lumitis sa impeachment case. Wala po tayong choice but to respect, lalo na ito, we fall squarely under this subparagraph 4 which I just read. We have to respect the decision of the overwhelming majority of the members of the House of Representatives. Dagdag pa niya, kung itutuloy ng Senado ang paglilitis, lalabas ang mga ebidensya kaugnay sa mga inaakusa sa impeached official para makapagdesisyon sila base sa mga ebidensya. The trial will give that impeached officer the chance to clear his or her name and at the same time maybe rebuild his or her reputation. Nag-object din si Senator Risa Hontiveros sa hiling ng Duterte Bloc na ibasurang impeachment complaint. I too object to the motion of Senator Judge De La Rosa. A motion to dismiss is not found. Hindi po nahahanap itong motion to dismiss sa Rules of Procedure on Impeachment na literal ka-adapt lang po natin. At kung mayroon man, hindi Senator Judge ang magre-raise nun, kundi ang defendant. Si Vice President Sara Duterte ang dapat mag-raise niyan. Pero sagot ni Senator De La Rosa, if this impeachment court has the power to dismiss an impeachment complaint, walang silbi itong korte na ito, Mr. President. That's my opinion, Mr. President. Ano bang gamit ng korte na ito kung hindi inherent yung power niya to dismiss? So that's my humble legal opinion, although I am not a lawyer. Paliwanag din ni Senator Hontiveros, bago magdesisyon ng impeachment court, mahalagang maipaalam muna ito sa prosecution at defense para makapagsumiti sila ng komento. Ang ilang senador nagpahayag din na gusto nilang ituloy ang impeachment proceeding. Kailangan ay ilitis kung ito ba ay makatarungan o hindi. So gagawin lang natin yon ngayon. Kung kulang na talaga sa oras, pass your papers, hindi natapos, hindi na natin saklaw yon dahil pwede natin sabihin, ginawa natin, hindi lang nagkaroon ng desisyon. Wala naman nagsasabing kailangan may desisyon. Pero si Senator Alan Cayetano, ininda ang bigat ng kahilingan ni Senator Bato na dismissal ng impeachment complaint. Mabigat tong puntong ito. That's my appeal to Senator Bato na mabigat desisyonan ng dismissed based on it has not been filed that we violated the Constitution na mahigit isang beses tong final. Kaya hiling ni Senator Cayetano, pwede bang baguhin ni Senator De La Rosa ang kanyang kahilingan na imbes na ipa-dismiss, i-remand o ibalik ang Articles of Impeachment sa Kamara. Nung una, ayaw ni Senator Bato, pero sa kalagitnaan ng debate, pumayag din siya sa hiniling na pagbabago ni Cayetano. Agad yang kinontra ng mga taga-minorya. Sabi ni Senator Hontiveros, bakit ba ibabalik ang Articles of Impeachment sa Kamara kung pwede naman silang utusan na sagutin na lang ang mga issue? Remanding is a functional dismissal. Return is a functional dismissal. Para po sa akin, parang dinribble natin ng matagal tapos ipapasa natin ulit ang bola. Hindi po kailangang ibalik
ang articles of impeachment sa House of Representatives. This will not and does not constitute a dismissal because afterwards, after we settle this issue, and I think Senator Judge Cayetano also clarified that, the same is true with Senator Judge Villanueva, this is in no way a dismissal because we will be issuing summons after this. Bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President? Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. Pero sa huli ng idaan ito sa botohan, nanalo ang may gustong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Pero ang paglilinaw, hindi nito ibig sabihin na dinidismiss o binabasura ang impeachment complaint. Kung matatandaan natin yung naamyendahan na unang schedule, dapat ngayon yung oath-taking, bukas yung pagre-report ng prosekusyon ng articles of impeachment sa open session. Yun dapat ang magti-trigger o maghuhudyat na i-convene ng impeachment court. Pero dahil nangyari nga ang lahat ngayong araw, na-convene yung impeachment court, nakapag-oath-taking yung senator judges, sinabi nila Senate President o Presiding Officer Chis Escudero, hindi na kailangan yung pag-report na yan ng prosecution bukas dito ng articles of impeachment. Liwanagin lang natin, ibig bang sabihin na dahil pinapabalik ng Kamara ang impeachment complaint, hindi na ito pag-uusapan sa Senado sa ngayon? Paulit-ulit na kanina kasi yan din ang naging tanong ng mga senador, what happens next? Ang paliwanag dyan nila Senate President o Presiding Officer Chis Escudero, tuloy yung impeachment proceedings. In fact, starting tomorrow, dahil convened na sila as impeachment court, pwede nang magpadala ng summons sa kampo nila VP Sara na pwede niyang sagutin sa loob ng 10 araw at summons papunta naman sa defense na sasagutin within 5 days. Kasama rin dyan sa naaprobahang motion na yan ay hihingan ng paliwanag ang Kamara o yung prosekusyon na hindi ba talaga nila violate yung 1-year ban na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, kaya sinasabi niyang depektibo yung impeachment court. And pangatlo, kailangan magkaroon ng communication. Ito, future pa ha. Kailangan magkaroon ng communication yung 20th Congress at ipahayag nila sa Senado na willing pa silang i-pursue ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Yan yung nilalaman ng motion. Okay. Now, initially nga gustong i-dismiss ng Duterte block yung impeachment case versus VP Sara, pero in the end, decision is to bring it back or remand it to the House. Matuturing ba itong win ng Duterte block? I ask that kasi on one hand, nakuha ng minority yung gusto nila na i-convene na, but on the other hand, parang 2 steps back naman dahil na-remand. Totoo yan, Medyo wala nga sa senaryo kanina talaga yung pag-remand. I-discuss ko lang, si Senator Amy Marcos, na isa sa mga bumoto pabor dyan sa motion na yan, sabi niya, tama lang, kasi kung accountability daw ang kailangan kay VP Sara, hindi na kailangan ipa-impeach o isa-ilalim siya sa isang impeachment trial dahil daw sa dami ng kaso na kinakaharap nito. Ang totoo daw niyan, kaya daw may impeachment na gustong ihain o isalang si VP Sara ay para daw ma-disqualify siya sa 2028 election. Sabi ni Senator Amy. Si Senator Bato de la Rosa, towards the end nung debate ngayong gabi, sinabi niya na ang intindi niya, kinwestiyon niya, teka muna, sabi niya, bakit tayo mag-i-issue ng summons? Ang akala daw niya, dahil ni-remand o ni-return o binalik sa Kamara yung articles of impeachment, wala nang jurisdiction ang Senado. For now, sabi niya, magkakaroon na lang tayo ng jurisdiction pag binalik ulit sa atin yung articles of impeachment. Pakinggan lamang natin, yung bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa at Senator Risa Hontiveros sa plenaryo kanina. We don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we return it. So, bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng subpoena sa respondent kung binalik natin? Siguro kung mabalik na yun sa atin, saka pa tayo magpapatawag ng mag-i-issue ng summons. Yung kasasabing wala ng jurisdiction ang impeachment trial court na ito, yan ay pag-amin, yan ay pagsisinungaling dun sa phrase, sa pinagbotohang motion kani-kanina lang na without dismissing or terminating.
the complaint. Nasa sa atin na eh. Tapos ngayon pala, gumawa tayo ng aksyon para mawalan ng jurisdiction. Okay, Mian, may tanong pa ako sa'yo. I hope you don't mind. Pero a few other things. Kasi, for example, saan nila nakuha yung Go idea na pwedeng i-remand ang articles of impeachment sa lower chamber? It's nowhere in the Constitution, and I'm not really sure if it's there in the rules of the Senate. I'm not really sure about the rules of the Senate, but in the Constitution at least, it's not in Article 11. Natumbok mo, Bok. Sa haba ng debate kanina na umabot ng 5 oras, yan din yung paulit-ulit na sinasabi ng mga umaayaw dyan sa motion ng pag-return o pag-remand o pagbalik sa Kamara. Kasi sinasabi nila, gaya ng sinabi mo, wala kang makikitang ganyan sa Konstitusyon or sa impeachment rules, hindi kasama sa options yung pagbalik sa Kamara. And then yung sinasabi nga kasing goal dyan nila Senator Alan Cayetano ay ipa-explain muna sa Kamara, talaga bang hindi kayo nag-violate ng 1-year ban at i-express nyo sa amin, kayong laman ng 20th Congress, kayong Kamara sa 20th Congress, express nyo sa amin na gusto nyo pang ituloy ito. Mga bagay na sabi ni Senator Coco Pimentel, kaya namang gawin kung itutuloy-tuloy lang yung impeachment proceeding kasi gaya nga nung pag-explain, kung hindi nag-violate sa 1-year ban, sabi niya, dito gawin. Bukas, actually, sabi nga nila Senator Win Gatchalian, sa pag-present ng prosekusyon sana ng articles of impeachment, pwede na nilang sagutin doon. So, ang sinasabi nila Senator Coco, achievable siya nang hindi kinakailangan na ibalik sa Kamara ito. Pero yun nga, Boke, sa botohan kasi, 18 senador ang pumabor sa motion na yan. Ay, that's also interesting. But I'll get to that later, that number 18 versus 5 and 0. But I'll get to that later. I'll ask you about timetables. Kasi I do remember si retired Justice Adolf Ascuna, na dating member din ng CONCON, who also drafted the wording for Article 11, which is the impeachment section of the Constitution. Ang sabi niya, mayroong mga bare minimum sa kailangang tuldukan ang Senado para masiguro na ito'y mag-continue to the 20th Congress. In other words, bare minimum sa kailangan magawa ng Senado para masiguro na umaandar na at pwedeng mag-continuance doon sa next Congress. Among others, kasama dyan yung presentation ng articles of impeachment, yung summons dun sa accused, and so on down the line. With the remanding of the articles of impeachment back to the lower chamber, have we hit that point where effectively may continuance na theoretically itong impeachment trial to the 20th Congress? Yung presentation ng articles of impeachment na dapat gagawin ng prosekusyon, na tayo doon, Bok. Kasi sinasabi nga kanina dito sa impeachment court, wala na yung silbi kasi dapat iti-trigger niyan yung convening. Nag-convene na tayo ngayon. And then, summons, tutuloy yung writ of summons, yung pag-i-issue niyan. So far, yun na lang ang kayang gawin. Kasi kanina parang nag-compute sila, Bok. Yung oras na masasagot ng kampo ni VP Sara, 10 days, kampo ng defense, 5 days, parang aabot na sila ng June 26. So apat na araw na lang, June 30 na, sinasabi ni Senate President Escudero, wala nang kapangyarihan yung prosekusyon ng Kamara na magtumayo sa impeachment court kasi tapos na rin yung kanilang authority o natapos na yung kanilang pagiging kongresista. So wala nang mangyayari, Bok, from June 30 up to July 27. Mag-resume na yan sa July 28, which is nga yung resumption at pagbubukas ng 20th Congress. Ganun nakalimited, Bok, yung pwedeng mangyari from here on, kahit pa na naurong ng isang araw, na-advance ng isang araw yung pagko-convene ng impeachment court. Yun na lang talaga yung kayang gawin. Summons na lang talaga sa ngayon, tsaka pagpapasagot. Pero, Bok, balikan ko lang yun. Yung first point mo, doon sa sagot mo, hindi ko masyadong naintindihan. Hindi ko narinig masyado. Did you say na effectively na the Senate was able to cross the T's and dot the I's as far as yung presentation ng articles of impeachment as required, according to Justice Escuna, as required for there to be continuance to the next Congress? Nagawa na ba nila yun technically? Naging moot lang siya,
Bok, kaya hindi na siya gagawin bukas. Kasi ang sinasabi, ang paliwanag dyan ni Senate President Escudero, kailangan sana yung pag-present ng prosekusyon ng articles of impeachment so that it will trigger yung convening ng impeachment court. But then, iba yung nangyari. Unexpectedly, nag-convene siya ngayon, nag-oath-taking yung senator judges. So ang sinasabi nila, tinanong yan kanina ni Senator Rizon Tivero, so magpe-present pa ba yung prosekusyon? Ang sinabi ni Senate President Escudero, moot na, hindi na kailangan kasi wala nang iti-trigger na convening kasi nakapag-convene na ang impeachment court, Bok. So actually, ang tanong dyan would be, in effect, have we met all the constitutional requirements for there to be a continuance to the 20th Congress if they were not able to present the articles of impeachment because nga na-remand? Wouldn't that be a question, a prickly legal question for the next Congress? Yes, at ang gusto kong dagdagan yan kasi mismong si Senator Coco Pimentel, sabi niya, kung meron man daw silang win ngayong araw na ito ay doon sa pangalawa nga na kondisyon sa motion na dapat mag-report ang 20th Congress kung gusto pa ba nila o hindi ituloy ang impeachment trial. Kung baga, sinasabi na daw na parang nire-recognize nyo, natatawid talaga to ng 20th Congress. Pero gusto ko rin idagdag dyan, Bok, na pagkatapos manalo ng 18 senators para sa motion na ibalik yan sa Kamara, nagsalita yung ilang mga taga-Duterte block gaya ni Senator Robin Padilla na, oops, hindi ibig sabihin, kinikilala namin yan na pwedeng tumawid yan sa 20th Congress. So ang gusto ko lang sabihin, Bok, until now, malabo pa rin yan. Hindi pa rin talaga nagkakasundo yung mga senador kung tatawid ba yan sa 20th Congress or hanggang 19th, ito na to, tapos na dito. Oo nga So that's going to be really a prickly question. It's also going to be more awkward kasi hindi nga natuloy So baka maging tanong yan sa Supreme Court na baka hindi natumbok ang kailangan tumbukin for this Congress. But anyway, let me move forward, Boka. Kasi looking at the numbers, 18 versus 5 in favor of remanding the articles of impeachment back to the lower chamber. Yes. Wouldn't this be an indicator of sorts doon sa temper ng President Senate if they were asked to vote at this point in time? Of course, they won't. But if they had been asked to vote at this particular time on whether or not malusog at masagana talaga yung sa kanilang pananaw, yung charges against the VP, that 18-5 vote. Hindi ko masagot kung yan ay magiging pwedeng basihan ng numero na yan Pero ang kaya nating siguro safe assumption ngayon ay may mga bumoto para ibalik yan sa Kamara dahil malinaw na hindi ibig sabihin, number 1, dismissal. Pangalawa, tuloy ang pag-produce o pag-issue ng summons. Pangatlo, nang hihingi lang naman tayo ng paliwanag mula sa Kamara kung hindi nga ba nila violate yung 1 year. Mga ganong bumoto. So, para malaman kung ito na ba yung tono nila, ito na ba yung temperature nila from here on, hindi ko siya masagot. Pero sa totoo lang, medyo nagulat tayong mga nagko-cover na ganon karami yung boto. Kasi ang tumatayo kanina para ipaglaban yung dismissal at ipaglaban din yung remand o pagbalik sa Kamara, iilang peraso lang. Pero pagdating ng botohan, it was overwhelmingly 18 votes. So, medyo aminin natin nagulat tayo doon. Dahil ang natira lang na nagdo is definitely, obviously, Senator Rizon Tiveros and Senator Coco Pimentel ng minority, plus dumagdag sila Senator Grace Poe, Senator Nancy Binay, Senator Win Gatchalian, na naniniwala nga na hindi kailangan ibalik. Pwedeng pasagutin yung prosekusyon bukas sa presentasyon sana kung matutuloy ng articles of impeachment. Okay, Mian, last question. Bear with me here. Questions from a non-lawyer, but anyway, I'll try to go with it. Go with it pa rin. I'm wondering if it was ever brought up by any of the senators dun sa kanilang long debate today. Yung tanong na ano ba talaga yung papel ng bawat chamber ng Kongreso pagdating sa impeachment? Kasi ang reading ng iba is ang papel ng Kongreso o ng mababang kapulungan is to, it has the sole prerogative, the sole power, the sole authority to decide whether or not there is sufficient basis to file charges of impeachment against a high official. Yes. In other words,
In other words, whether there is sufficient form and substance and probable cause to elevate the case to a trial by the Senate. Yun ang papel ng Kongreso ayon sa konstitusyon. Ang papel ng Senado ayon sa konstitusyon ay itry ang isinasampang kaso ng Kongreso, whether to acquit or to convict. Yun ang papel ng Senado. Pero sa kasong ito, parang sasabi ng Senado, tell me if I'm wrong or right, parang sasabi ng Senado, kulang pa ang sinusumite ng Kongreso. Is that even within their jurisdiction and prerogative to ask? I'm wondering lang if that was ever brought up by any of the senators. Si Senator Coco Pimentel, yan yung sinasabi niya. Nung nasa issue pa tayo ng dismissal sinasabi niya, unconstitutional na i-dismiss o itigil. Sabi niya kasi nakalagay sa konstitusyon na ang Senado ang may sole responsibility para litisin ng isang impeached official. Sabi niya, pag hindi natin ginawa yan, saan pa sila pupunta para maglitis ng isang impeached official? So ang sinasabi ni Senator Coco, ang trabaho natin ay lumitis. So igalang naman natin yung naging desisyon ng Kamara na siyang, gaya ng sinabi mo, Bok, na sila yung nag-determine at nakakita ng dahilan kung bakit kailangan ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. So ang sinasabi, ang paliwanag ni Senator Coco, kailangan na natin gawin yung trabaho natin na maglitis kasi yung Kamara, ginawa na rin nila yung kanilang trabaho at nakakita sila ng grounds for impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Tara tignan natin kung may ebidensya, saka tayo mag-decide kung acquit o convict ang ating magiging desisyon. Okay, Bok, sorry talaga hindi ko papigilan Huling tanong talaga, super duper last question coming from me. Okay lang. Okay, anong reaksyon ng minority Sige. matapos itong 18-5 na botohan? Is there any move, any inclination or indication that it will be brought before the Supreme Court? Itong pagkakaremand ng articles of impeachment back to Congress. Are any of them talking about bringing it to the Supreme Court? Walang ganun pa sa ngayon. Wala pang usapan kung iaakyat sa Supreme Court. But definitely, sa kanilang mga statements sa impeachment court kayo nasa floor after nung botohan, talagang dismayado sila Senate Minority Leader Coco Pimentel at Senator Risa Hontiveros because for them, napaka-dangerous itong nangyari nito. Nasabi niya, nagdadagdag tayo ng ambiguity dito sa politically charged proceedings na to, na ang simple-simple lang naman, pwede mo namang pasagutin sa impeachment trial, bakit pa natin i-remand, pero hinihingi mo, sagot lang din naman. So for them, ano talaga sila, hindi nila nagustuhan ang nangyaring botohan kanina. But then again, ang glimmer of hope nila dyan ay tuloy ang proceedings. Mismo sa Senate President ang nagsabi na para patunayang tuloy at hindi terminated ang proceedings, mag-uumpisa na sila mag-issue ng summons tomorrow or in the days to come. Okay, maraming salamat sa iyo, Mian Los Baños. Sorry, napahaba ang diskusyon natin dyan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.